Sa simula ng pelikula, kinakaladkad ng isang matandang lalaki ang isang babae sa pamamagitan ng kanyang buhok sa isang kalye na tila bahagi ng isang abandonadong lugar. Sa ibang lugar, isang grupo ng mga kabataan, 2 lalaki, at isang babae, ang nagbukas ng pinto mula sa isang magarang bahay. Dinisable ng isa sa kanila ang alarm bago ito tumunog. Ang parehong tao, na tila pinakakinakabahan, ay inulit ang kanyang mga alituntunin sa pagpasok nila sa bahay, tungkol sa hindi pagkuha ng anumang pera at pagkuha lamang ng mga bagay na mas mababa sa 10 Gs. Mabilis silang pumasok at lumabas ng bahay. Bago sila umalis, binuksan nilang muli ang alarma at sinira ang bintana ng pintuan sa harap na nag-activate sa tunog ng alarma habang sila ay tumatakas. Maya-maya, sila ay nagmaneho sa kanilang sasakyan, naninigarilyo, at nag-uusap. Ang kinakabahan na lalaki ay nagsimulang sabihin sa dalawa ang tungkol sa isa pa nilang kaibigan na aalis ng bayan. Hindi sila mukhang nag-aalala, sinasabing lahat ay umaalis sa Detroit. Balak din nilang umalis papuntang California pagkatapos ng susunod na pagnanakaw at wala silang planong bumalik. Sinabihan ng dalaga ang kinakabahang lalaki na sumama sa kanila, ngunit sinabi niyang hindi niya maaaring iwan ang kanyang ama. Ibinaba nila siya sa kanyang bahay at pumasok siya at dumiretso sa study room ng kanyang ama, kung saan binuksan niya ang isang drawer at ibinalik ang susi mula sa bahay na kanilang ninakawan. Ang kanyang ama ay nagtatrabaho pala sa home security. Ang pangatlong lalaki, na tinatawag na Manny, ay umalis upang ibenta ang mga bagay na nakuha nila sa pagnanakaw ngunit nakakuha lang siya ng mababa sa inaasahan niya. Nakipagtalo siya ng kaunti sa taong bumili ng mga bagay mula sa kanya, ngunit sinabi sa kanya ng lalaki na kung gusto niya ng pera, dapat siyang magnakaw ng pera. Binigyan niya siya ng tip tungkol sa isang bagong trabaho. Kinabukasan, sinabi ni Manny sa kanyang mga kaibigan ang lahat tungkol dito. Ang kanilang target ay isang bahay na pag-aari ng isang loner na war veteran na nasa isang bahagi ng abandonadong lungsod na naglalaman ng pera. Hindi iyon nagbigay ng labis na kumpiyansa sa dalawa pa, kaya ipinaliwanag ni Manny kung bakit nila ito dapat pagnakawan. Tila ang anak na babae ng war veteran ay nasagasaan ng isang mayamang babae at binigyan siya ng kanyang pamilya ng malaking settlement fund na hindi bababa sa 300K. Mas madaling sumang-ayon ng babae sa ideya kaysa sa kinakabahang lalaki na si Alex. Nag-aalala siya tungkol sa mga kahihinatnan ng pagnanakaw ng ganoong kalaking halaga sa kanilang dalawa at sa kumpanya ng kanyang ama, kaya lumayo siya. Kinalaunan sa araw na iyon, ang dalaga, si Rocky, ay nagpadala ng isang text message kay Alex na nagmamakaawa sa kanya na gawin ang trabaho para sa kanya dahil kailangan niya ng pera. Habang sinasaliksik ni Alex ang war veteran, si Rocky ay nasa bahay kasama ang kanyang nakababatang kapatid na babae, ang kanyang ina, at ang bagong kasintahan ng kanyang ina. Siya at ang kanyang ina ay nakakakilabot. Malinaw na ang mensaheng ipinadala ni Rocky kay Alex ay tumutukoy sa kanyang kapatid nang simulan niyang tanungin siya kung gusto niyang pumunta sa California kasama niya dahil gusto niyang ilabas ang kanyang kapatid sa malagim nilang sitwasyon sa pamilya. Nang sumunod na araw, sina Alex, Rocky, at Manny ay pumunta sa labas ng bahay at kapitbahayan ng war veteran. Si Alex at Rocky ay nananatiling mag-isa sa sasakyan. Ibinahagi niya ang isang kwento mula sa kanyang pagkabata sa kanya at sinabi sa kanya ni Alex na sasama siya sa kanila sa California kapag natapos nila ang trabaho. Bumalik si Manny sa kotse at kinumpirma ang kanyang nalalaman tungkol sa bahay nang biglang tumalon ng isang asong Rottweiler sa bintana ng babae. Isang matandang lalaki ang tumawag sa aso at sinabi ni Manny sa kanila na iyon ang war veteran. Napagtanto nila na siya ay bulag at nagkaroon ng maliit na pagtatalo tungkol sa kung gaano hindi etikal na pagnakawan ang isang bulag. Nang gabing iyon, bumalik sila sa kapitbahayan. Patay ang ilaw sa bahay ng war veteran. Niligpit muna nila ang aso sa pamamagitan ng pagpapakain dito ng karne na naglalaman ng kung anong gamot. Nang bubuksan na nila ang pintuan sa harapan, napagtanto nilang hindi gumagana ang mga susi na kinuha ni Alex sa security company ng kanyang ama. Sinilip nila ang gilid ng pinto at bintana ngunit maliit na bintana lang ang makikita na tanging si Rocky lang ang makakadaan. Pumasok siya sa bahay at dinisable ang alarm gamit ang remote na binigay sa kanya ni Alex. Nakita niya ang mga naka-frame na larawan ng patay na anak ng war veteran sa drawer. Samantala, naghihintay sina Alex at Manny upang makapasok sila. Pagdating sa loob ng bahay, sinimulan nilang galugarin ito, hinahanap ang safe na naglalaman ng pera. Tiningnan ni Rocky ang closet, habang pumunta si Manny sa susunod na palapag para i-chloroform ang dating war veteran upang hindi siya magising. Natagpuan niya itong natutulog sa kanyang silid habang tumutunog ang isang video ng kanyang anak na babae na naglalaro noong ito ay bata pa.
Nagising ang war veteran at pinatay ang TV, ngunit nagawa ni Manny na i-activate ang chloroform gas. Bumaba siya at nakahanap silang tatlo ng nakalock na pinto, iniisip na ang pera ay maaaring nakatago sa likod ng pintong ito. Si Manny ay naglabas ng baril at iniisip na ang war veteran ay natutulog, kaya pinasabog niya ang lock ng pinto. Si Alex, na natatakot tungkol sa kung paano mababago ng paggamit niya ng baril ang mga bagay, ay nagpa siya na umalis. Kinuha niya ang kanyang pares ng sapatos at umalis. Binuksan ni Manny at Rocky ang pinto, ngunit ang war veteran ay lumitaw mula sa kung saan, nagtatanong kung sino ang naroon. Natahimik silang dalawa, ngunit narinig niya si Manny at nagsimulang sundan ang kanyang boses, habang sinusubukan niyang magsinungaling muna at pagkatapos ay nangatwiran sa matanda. Binaril niya ang matanda ng isang beses upang takutin, ngunit hindi ito natinag. Narinig ni Alex ang putok sa labas. Sa pag-aagawan, nakuha ng war veteran ang baril sa kanyang mga kamay at binaril siya sa ulo, na ikinamatay nito, ngunit hindi niya alam na naroon ang dalaga. Nagtago siya sa aparador, habang pumasok si Alex sa bahay at muntik nang mabangga ang war veteran. Gayunpaman ay naiwasan siya habang tumatakbo siya sa paligid ng bahay at isinara ang mga pinto at bintana. Nagtago siya sa banyo at nakipag-text kay Rocky. Sinabi niya sa kanya kung saan siya nagtatago at sinundan siya nito. Bago makarating doon si Alex, pumasok ang war veteran sa aparador, sinira ang bahagi ng drywall upang tingnan ang safe, ipinasok ang kanyang code, naganap na nakikita ni Rocky, at tiningnan kung nandoon pa ang pera. Matapos niyang malaman na hindi pa ito nanakaw, isinara niya ang safe at naglakad paalis, hindi pa rin namamalayan na si Rocky ay nasa loob din ng aparador. Pumasok si Alex sa aparador at nagmungkahi na tawagan nila ang mga pulis. Hindi sumang-ayon si Rocky. Binuksan niya ang safe at kinuha ang pera na ikinagulat niya. Sa tingin ni Alex ay mayroong $1,000,000 doon. Nagpa siya silang umalis sa pamamagitan ng pinto na nakalock, iniisip na dadalhin sila nito sa basement at sa isang hatch na patungo sa bakuran. Bago sila makapasok sa pintuan, lumitaw ang war veteran mula sa loob at sinimulang hilahin ang katawan ni Manny patungo sa ibang bahagi ng bahay. Pagkatapos ng kaunting pananakot, ipinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa na nagbigay sa kanila ng pagkakataon upang tumakbo sa pintuan. Sa puntong ito, hindi pa rin niya alam na nandoon sila hanggang sa ilang sandali pa ay nahanap niya ang kanilang mga sapatos. Pumunta siya upang tingnan ang safe at napagtantong wala na ang pera. Samantala, tumungo sina Alex at Rocky sa basement. Laking gulat nila nang makita ang isang dalaga na nakatali ng mga tali ng sundalo. Sa sandaling gumalaw siya, isang bell na nakakabit sa kanya ang nag-abiso sa war veteran na may nangyayari sa basement. Habang nandoon, nalaman ni Alex at Rocky na ang babae ay ang parehong nakasagasa sa kanyang anak na babae. Nagpa siya si Rocky na tulungan siya, anuman ang ginawa niya. Sinubukan nilang dumaan sa basement hatch, ngunit biglang dumating ang war veteran sa kabilang pinto at nagsimulang bumaril. Aksidente niyang napatay ang babaeng pumatay sa kanyang anak. Habang tumatakbo sina Alex at Rocky, tinawag ng war veteran ang kanyang sanggol, sinabing patay na ang kanyang sanggol, habang hawak ang katawan ng patay na babae. Pagkatapos ay hinabol niya sila sa malawak na basement, pagkatapos niyang patayin ang kuryente. Dahil pareho na silang mga bulag ngayon, halos mahuli niya sila at sinakal si Alex, ngunit nakatakas muli ang binata kasama si Rocky. Sa labas ng basement, naghihintay sa kanila ang Rottweiler, na ngayon ay ganap na gising. Hinabol sila ng aso sa ikalawang palapag at nakulong sila sa isa sa mga silid. May harang ang mga bintana doon at parang wala na silang matatakasan. Samantala, naabutan sila ng war veteran na nasa labas ng silid kasama ang kanyang aso at baril. Sinubukan ni Rocky at Alex na humanap ng paraan para makatakas nang makakita sila ng vent sa dingding. Sinabi ni Alex sa kanya na dumaan dito at pananatilihin niyang ligtas ang pinto. Pagpasok niya sa vent, ang matanda at ang aso ay nagawang sirain ang pinto at inatake si Alex. Bumagsak siya sa bintana at nalaglag patungo sa bubong ng isang palapag sa pababa. Balik tayo sa silid, sinundan ng aso si Rocky sa vent sa pamamagitan ng kanyang amoy at hinabol siya patungo sa shaft. Tumalon siya sa isang patayong shaft para takasan ito. Napagtanto ng war veteran kung nasaan si Alex at binaril ang bintana at bumagsak siya sa unang palapag. Tumakbo muli si Alex, ngunit naabutan niya ito sa silid kung saan itinatago niya ang kanyang mga gamit sa paghahalaman at kung saan itinago niya ang katawan ni Manny. Binugbog niya si Alex hanggang sa mawalan ng malay at sinaksak siya ng malaking garden scissor. Nagising si Rocky sa shaft na lubhang nasaktan. Nagsimula siyang gumapang muli sa mga lagusan nang makita niya ang dalawang siwang, ang isa ay pababa sa bahay at ang isa ay nasa labas ng bahay.
Habang sinusubukan niyang alisin ang pintuan ng shaft na humahantong sa labas ng bahay, kinuha siya ng war veteran mula sa kabila. Nagising si Rocky sa basement. Siya ay nakatali sa parehong paraan tulad ng babae kanina. Nandoon ang war veteran at nakiusap siya na palayain siya, na nangangakong hindi niya sasabihin kahit kanino ang tungkol sa babae. Ipinaliwanag niya, gayunpaman, na ang pagbihag sa dalaga sa basement ay hindi tungkol sa pagpapahirap o pagpaparusa sa ginawa nito sa kanyang anak na babae. Ito ay isang nakakabaliw na ideya na, dahil kinuha niya ang buhay ng kanyang anak, dapat lang nabigyan niya ito ng anak bilang kapalit. Binihag niya siya doon dahil ipinagbubuntis niya ang kanyang anak. Sa kanyang nakakabaliw na paliwanag, dumating siya sa conclusion na si Rocky ang may kasalanan sa pagkamatay ng babae at dapat siyang managot. Samantala, nagising si Alex. Hindi pala siya ang nasaksak ng war veteran, kundi ang katawan ni Manny. Nilinlang niya ang aso sa silid at ikinulong ito. Pagkatapos, binuksan niya ang pintuan sa harapan. Balik tayo sa basement, may pinapainitan ng war veteran. Sinabi niya kay Rocky na kailangan na niyang ipanganak ang kanyang anak bilang kahalili ng babae. Pero dahil hindi siya rapist, hindi niya ipagpipilitan ang sarili niya, gagamitin na lang niya ang sperm niya. Napag-alaman na pinainit niya ang kanyang sperm, kaya maaari niyang iturok ito sa kanya. Sa kabutihang palad, pumasok si Alex sa basement sa tamang sandali at hindi nagawa ng war veteran ang gusto niyang gawin kay Rocky. Kinadina ni Alex ang war veteran at pinakawalan si Rocky, na binugbog ang matanda, bukod sa iba pang mga bagay. Sinabi ni Alex kay Rocky na ang pagtawag sa pulisya ngayon ay hindi optional at kailangan na lamang nilang iwanan ang war veteran na nakakadena sa basement. Kinuha ng dalawa ang pera at umalis sa basement, papunta sa front door. Sa sandaling binuksan ni Alex ang pinto ay binaril siya ng war veteran na nagtagumpay na makatakas. Maliwanag na ang araw sa labas habang tumatakbo si Rocky. Ipinadala ng war veteran ang kanyang Rottweiler upang habulin siya. Matapos ang mahabang paghabol, sa wakas ay nakarating siya sa kotse ni Manny. Ngunit nang maabutan siya ng aso ay nahulog niya ang bag na naglalaman ng pera sa labas. Bukod dito, sa sandaling nasa kotse na siya, napagtanto niya na wala siyang susi. Kinulong ni Rocky ang aso sa loob ng kotse sa matalinong paraan, ngunit sa sandaling lumabas siya at kinuha ang bag, hinawakan siya muli ng war veteran at sinimulan siyang hilahin patungo sa kanyang bahay sa pamamagitan ng kanyang buhok. Pagdating nila doon, nahanap ni Rocky ang remote para sa alarm at inactivate ito. Ang tunog ay ganap na nakagambala sa war veteran at nagawa niyang itulak siya pababa sa basement. Sa pag-iisip na siya ay patay na, kinuha niya ang pera at tumakbo, habang ang mga pulis ay dumating sa bahay. Nang maglaon, si Rocky ay nakaupo kasama ang kanyang maliit na kapatid na babae sa bar ng isang airport. Narinig niya ang balita sa TV ng bar, kasama ang news anchor na ibinabalita ang nangyari. Lumalabas na nakaligtas ang war veteran mula sa pagkahulog. Gayunpaman, hindi niya binanggit ang katotohanan na siya ay sangkot din sa pagnanakaw, pati na ang tungkol sa perang ninakaw. Malaya si Rocky na mamuhay ng kanyang pinakamagandang buhay kasama ang kanyang kapatid na babae, na marahil ay sa California. Ang moral lesson sa kwentong ito ay, kapag naisip mong magbago, gawin mo na, dahil baka hindi ka nasikatan pa ng araw.